Alam po ninyo na mayroong dalawang bahagi ang pagdiriwang ng misa. Dalawang liturhiya. Ang una ay ang Liturgy of the Word at ang pangalawa, ang Liturgy of the Eucharist. At sa dulo ng bawat parte ng misa ay may binibigkas tayong credo. At sigurado ko, magtataka kayo kasi ang alam ninyong credo ay sa dulo lamang ng part 1 ng misa. Meron din sa bandang dulo ng part 2 ng misa. Ano ba yung credo sa dulo ng part 1? Ayun, yung binibigkas nating sumasampalataya. May dalawang forma nga ho ito yung Apostles' Creed at yung mas mahaba, yung Nicene Creed. Pero ano naman yung tinutukoy kong credo sa bandang dulo ng ikalawang bahagi ng misa? Ito po yung maikling credo. Napakaikli, isang salita lang. Yun ay yung bago ibibigay ng pare yung tinapay na konsagrado. Ang hinihintay na sagot sa tanong ng pare habang hawak niya yung konsagradong tinapay. Kasi nagtatanong siya sa'yo, sasabihin niya sa'yo, ikaw ba'y naniniwala? Ikaw ba'y sumasampalataya na itong tatanggapin mo ay body of Christ, katawan ni Kristo? Kaya lang, masyadong mahaba yung question na yon. Kaya shortcut na lang ho namin, the body of Christ. Kailangan sabihin nung nagpapakomunyon na patanong, katawan ni Kristo? At anong sagot nyo? Amen. Ayun ang credo. Credo din yon. Yung amen ninyo sa question ng pare ay, yes, I believe. Opo, naniniwala ako. At sa Latin, credo. Ang amen sa inyong isasagot sa katawan ni Kristo ay ang ibig sabihin, opo, naniniwala po ako, sumasampalataya po ako na si Kristo ang tinatanggap ko sa sandaling ito. Kung wala yung amen na yon, abay walang kwenta, walang kabuluhan, walang saysay yung ginagawa natin. Kaya nga ho siguro sa Tagalog, pakikinabang ang tawag natin sa pakikisalo natin sa misa. Ano nga ba ang pakinabang nang kumain ka ng kapirasong tinapay, nakatiting lang? Kaya naman kayo narito sa simbahan para kumain. Nakita ninyo ang center of attraction sa bawat simbahang Katoliko ay mesa. Ano bang ginagawa natin sa mesa? Di kumain. Ang business pala natin. Kaya tayo pumapasok ng simbahan para kumain. Pero alam nating lahat na hindi lang pagkaing makabubusog sa ating katawan ang kailangan natin sa buhay. At sa maniwala kayo't sa hindi, ang daming mga tao dito sa mundo na busog ang tiyan pero gutom ang kaluluwa. Aanhin mo bang buhay mo dito sa mundo kahit maginhawa kung nabubuhay ka para sa sarili lamang? Ano bang saysay ng buhay kung wala itong layunin? Kung walang misyon, kung walang
pinag-aalayan. Kaya tayo lumalapit kay Kristo upang makinabang. At alam natin ang pakinabang na gusto natin, hinahangad natin. Inuulit natin yung huling hapunan nung bago siya inaresto, pinagdusa, ipinako sa krus. Inuulit natin yung sinabi niya sa huling hapunan habang hawak niya yung tinapay. Ito ang aking katawan. At habang hawak niya yung kalis ng alak, ito ang aking dugo. Ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. At kapag ginagawa natin ito, hindi lang natin binabalik sa alaala ang isang bagay na nakaraan. Inuulit natin. Sinasariwa natin. Ibinabalik natin sa kasalukuyan. Hindi lang ho ito sign or symbol. Hindi lang siya tanda o simbolo para sa atin. Tinatawag natin itong sakramento. Kasi hindi lang ito tumuturo, kundi kumakatawan mismo kay Kristo. Dito, hindi doon, ngayon, hindi kahapon. Dito at ngayon. Pinahahayag nating muli ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesucristo sa bawat misa na muling nakakapiling natin sa anyo ng tinapay at alak. At ang hinihintay nating pakinabang ay walang iba kundi ang pangako niya na buhay ng walang hanggan sa lahat ng tumatanggap sa sakramento ng pag-ibig. Yon ang Eucharistia, pag-ibig, pagmamahal. Handang makiisa sa kanyang pagdurusa't kamatayan at pagkabuhay. Kasi yung taong natututong umibig ay laging handang magdusa, mamatay, at magbigay buhay. Kaya nga, tinatawag din nating communion ang pagtanggap natin sa Kanya. Communion, ibig sabihin, nakikipagkaisa tayo ng puso at diwa sa Diyos at sa kapwa-tao. Hindi pwedeng sa Diyos lang. Nakikipagkaisa tayo sa Diyos at sa kapwa-tao sa tuwing tinatanggap natin si Jesucristo dahil pinapahayag natin na si Kristo'y sabay na Diyos na totoo at taong totoo. Kapag nakibuklod ka kay Kristo, makikipag-isang puso't diwa ka sa Diyos. Pero dahil si Kristo'y taong totoo din, nakikipagbuklod ka ng puso't diwa sa bawat kapwa na tumatanggap din kay Kristo. Kumakain tayo dito ng kakaibang klaseng pagkain. Sabi ni Saint Augustine, ng santong ito, hindi katulad ng ordinaryong pagkain na tinutunaw at binabago natin sa loob ng tiyan natin. Sigurado naman ako, nagsipag-almusal na kayo. Ano kaya kinain nyo sa almusal? Baka ngayon, tinutunaw nyo pa rin sa tiyan ninyo. Ganyan ang digestion eh. Tutunawin mo yung pagkain. Kung manok yung kinain mo, tinutunaw mo yung manok para yung sustansya niya ay maging bahagi ng katawan mo. Sabi ni Saint Augustine, hindi ganyan sa Eucharistia. Hindi mo siya babaguhin pag tinanggap mo siya. Baliktad. Pag tinanggap mo siya, babaguhin ka niya. Babaguhin niya ang pag-uugali mo, pag-iisip mo, paraan ng pananalita mo, direksyon ng buhay mo. Gagawin kanyang
bahagi ng kanyang katawan. At ang katawan na ito ay ang simbahan, ang sambayanan ng mga kaibigan at kapanalig ni Kristo. Para siya at tayo ay maging iisa. We become what we eat. Sa Kanya, tayo'y nagkakabuklod para maging one body. Kaya yung body of Christ, hindi lang yung tinatanggap natin. Yung body of Christ, tayo yun pag nagkakabuklod tayo ng puso't diwa. At panghuli, ang ebanghelyo natin ngayon ay patungkol sa kahulugan ng Eucharistia na nakapaloob sa 4 na galaw na ginawa ni Jesus para maparami ang 5 tinapay at 2 isda at para mapakain daw ang 5,000 katao upang maranasan ang kapangyarihan, the power of love, ang kapangyarihan ng pag-ibig, mapaghimalang kapangyarihan ng pag-ibig. Ano yung 4 na verbs na to? 4 na galaw. Kinuha, binasbasan, hinati, binigay. Yun ang ginawa niya doon sa 5 tinapay, 2 isda. Dahil kinuha niya, binasbasan, hinati, at binigay, aba, mahigit 5,000 katao ang nabusog. Anong klaseng himala ito? Ito ang nagiging kwentong buhay ng lahat ng nakikisalo o nakikinabang sa katawan ni Kristo. Nakakatulad natin siya. Nakakatulad niya tayo. Unang galaw, tayo din naman ay kinuha eh. Ibig sabihin, pinili tayo, tinawag tayo. Sa dinami-dami ba naman ng pwedeng isilang sa mundong ibabaw? Naitanong niyo na ba, bakit ako pa? Hindi ka aksidente sa mundo. Pinili ka niya. May misyon ka. Pangalawang galaw, binasbasan niya. Ang kinuha ay binasbasan. Ibig sabihin, pinagpala. Talaga namang buong buhay natin ay pagpapala, hindi ba? Isipin lang ninyo, ano bang meron kayo? Ano bang meron tayo nung isilang tayo sa mundo? Lahat naman ng meron tayo, binigay lang sa atin, pinagkaloob sa atin ng mga taong nagmahal sa atin. Kaya hindi pwedeng maging tao ang taong hindi minahal. Kaya ang ibang salita para sa pinagpala ay pinagpasalamat. At alam niyo bang doon galing yung word Eucharist? Ibig sabihin ng Eucharist, magpasalamat. Pangatlong galaw, yung kinuha at binasbasan, hinati. Ay nako, dyan tayo takot ang mahati. Ang binubunga ng buhay na pinagpala, ng buhay na pinagpapasalamat, ay kagandahang loob, pagiging handa, na mabawasan, na mabiyak, na mahati, na masaktan, na magdusa, na mamatay. Katulad baga ng kandila. Di ba, para magbigay liwanag ang kandila, kailangan maupos. Tingnan nyo nangyari diyan sa ating Paschal candle. Ang laki-laki niyan nung Easter Sunday. Ayan, katiting na lang natitira. Kasi sinindihan, nagbigay ng liwanag. Anong klaseng kandila ka kung di ka naupos? Hindi ka nagbigay ng liwanag. Katulad din ng tinapay na pagsasaluhan natin. Bakit ba tayo gumagawa ng tinapay? Para panoorin yan? Ano bang mangyayari sa tinapay kapag hindi ito kinain? Aber, aamagin.
Madaming beses ko nasabi sa inyo mga kapatid, hindi lang tinapay ang pwedeng amahagin. Pwede ring amahagin ang pagkatao natin kung madamot tayo. Kapag hindi tayo naging handang mahati at maubos, talaga namang ubusan ang buhay dito sa mundo. Kaya yung huling galaw ng Eukaristiya, pagbibigay, kinuha, binasbasan, hinati, binigay, tulad ng buhay. Ibinahagi. Sa ganyan lang natin magagampanan ang pakikibahagi sa buhay at misyon ni Kristo. Isang mapaghimalang misyon ng pagpaparami, ng pagbibigay buhay. Kaya naririnig natin, kinakanta natin sa misa, katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa ay matipon din, at maging bayan mong giliw. At sabi pa natin, katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak. Ang sino mang uminom nito ay may buhay na walang hanggan. Kami nawa ay maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. Yan ang pinagdiriwang nating kapistahan sa araw na ito, ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Tatanggapin natin siya. We will receive His body so that we will become His body, the church. Kakainin natin siya para tayo at siya ay maging iisa na.